Hinamon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kritiko ng kanyang kampanya kontra droga na maglatag ng mga alternatibo anyang solusyon. Isiniwalat naman ng Pangulo na may nagpaplano di mano ng malawakang mga pagkilos laban sa kanyang administrasyon. Live mula sa Maynila, may report si Ian Cruz. Ian. Ma'am Jess, nabanggit nga rin ng Pangulong Duterte na hindi na raw kailangan pang maglunsad ng kudita ng mga grupong nagnanais na makuha ang poder sa kanya. Basta't meron nga daw alternatibong solusyon para sa pagpapaunlad ng Pilipinas, para sa paglaban kontra droga at para sa pagharap sa mga isyu ng Mindanao, ay handa raw siyang ibigay ang poder sa grupong ito. Narito ang aking report. Announcing the arrival of the President of the Republic of the Philippines. Sa pagsasalita ng Pangulong Duterte sa 10th Regional Convention ng Integrated Bar of the Philippines, Greater Manila Region, may hamon siya sa mga anyay kontra sa kampanya laban sa iligal na droga. If you think that you can help, sabihin mo sa akin, because I will appoint you a group of presidential advisors with a cabinet position or without a portfolio, but with the rank of a cabinet. And I will follow your instruction. No need for a coup d'etat. God, you're wasting your bullet. May tirada rin siya sa mga pumupuna sa pagkausap niya sa NPA at pagtanggap kay MNLF founding chairman Nur Miswari. Well, is it wrong to talk to the communist? What is wrong to talking to Miswari and embracing him? Moro ako eh. We have been fighting for 40 years. Do you want another 40 years? Sabay siwalat ng Pangulo, may mga demonstrasyon na ilulunsad sa susunod na taon laban sa kanyang administrasyon. Next year is certain financier, no, yaman na babae who married a black and is now the millionaire. And she's planning to do massive demonstration. All those who are of this Western persuasion, kung believe kayo sa Amerika, kung tignan ninyo nagkautang kayo ng loob, please join. Muli ring binira ng Pangulo ang Amerika. Binatikos man daw nila ang kampanya laban sa droga, wala naman daw investigasyong ginawa. Kit niya, tagumpay ang kampanya laban sa droga. Pero ang budget na kakailanganin para sa rehabilitasyon ng drug dependents, posibleng umabot daw ng 1 trillion pesos. Susunod din daw niyang pagtutuunan ng pansin ang kidnapping. There's a very low supply of drugs now. But nag-shift na naman sa kidnapping ang mga gago. So bagong laro naman to. Of the 3 weeks, we had about 6 kidnappings sa Binondo. Hindi rin napigilan ng Pangulo na magmura. Kahit pa nauna na niyang sinabi na kinausap siya ng Panginoon na wag nang magmura at ibabagsak ang eroplano niya. Nagbibiro lang daw siya noon. Pwede ako magmura sandali. Ma'am Jess, matapos nga yung event ng IVP ay o ng IBP ay pumunta na ng paliparan ng Pangulo para sa kanyang biyahe patungong Davao at inaasahan nga Ma'am Jess na mananatili doon ng Pangulo hanggang sa makaalis muli siya ng Pilipinas patungo sa pagbisita sa ibang bansa, Ma'am Jess. Mukhang credible ba yung reports for the President to himself, no? Say those reports na mukhang may nagbabalak ng malawakang pagkilos sa kanyang administrasyon, Ian? Ma'am Jess, kung matatandaan natin, una na rin nabanggit yan ni PCO Secretary Martin Andanar, at ang tinitingnan ng kanyang grupo dito, intelligence report yung kanilang mga nakakalap, pero walang eksaktong mga detalye, Ma'am Jess, na naibigay ang Pangulo kung paano nga ba na-obtain itong mga intelligence reports na ito. Maraming salamat, Ian Cruz.